House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Adyong. Siya rin po ay abala kahapon sa naging hearing po ng Committee on Good Government and Public Accountability sa Kamara de Representante. Good morning po, Congressman. Magandang umaga po, Sir Ted. Magandang umaga, Chacha. Magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig. Congressman, sino po si Cocoy Villamin? Actually, yun po yung tanong natin. Sino ho siya? Dahil wala po tayong pruweba na itong taong ito ay existing, no? Nakita po natin ng kanyang pangalan doon sa mga, isa po siya sa mga payee o yung naka-receive po nung mga, sa mga recipients nung itong confidential funds mula po sa OVP at sa Department of Education. Ngayon, nakita po natin yung pangalan niya sa dalawang acknowledgement receipt. Ang nakakapagtaka ay same, pareho po ng spelling, parehong pangalan, pero magkaiba po yung lagda, yung signatures nila. So tayo po ay nagtatanong, sino ho ba talaga siya? Ito ba ay talagang totoong tunay na tao? That's why ang tanong din ho natin, hindi lang ho yung si Mary Grace Piatos, yung nakita po natin medyo nakaka-questionable. Ito rin po itong si Cocoy Villamin ang gusto natin matanong kung tunay na tao ba ito sa itong Cocoy Villamin na ito. Yun ho bang acknowledgement receipt involving itong one Cocoy Villamin ay sa parehong confidential fund ng OVP at DepEd? Tama po yun. Parehong confidential funds. It covers yung payment ng kaya nga po tinatanong po natin yon sa COA. Itong acknowledgement receipts po, ito ba yung cover po ito nung purchase of information or yung sinasabi po nilang payment for reward for informant, no? Dahil magkaiba po yung proseso dapat na ginagawa dyan at magkaiba po yung criteria kung paano po gamitin itong confidential funds. Doon po sa dalawang kategorya na yon. Opo. Sa inyo ho ba sa Kamara may kanya-kanya po kayong toka sa research dito sa dami ho ng mga acknowledgement receipt, no, na ibinigay ng OVP at DepEd to liquidate ito pong malaking halaga na confidential fund para ho matukoy natin kung gaano karami itong mga dokumentong ito. Pati po yung Fernando Tempura, Carlos Miguel Oishi, Raymunda J. Nova at Chippy McDonald. Opo. Pag nagkakaroon po tayo ng mga meetings, of course, may mga before we hold po the committee hearing, nagkakaroon po tayo ng usapan sa bawat miyembro, nagkakaroon po kami ng meeting. Tama po yung sinabi niyo, sa sobrang dami po ng mga dokumentong ito. So kailangan po nating of course, kailangan pong may coordination sa bawat miyembro at kailangan din pong ma-coordinate yung chairman kung sa palagay ko, like sa aking sa aking opisina, gusto kong malaman kung papaano binabayad yung mga nung confidential funds, gamit po yung confidential funds doon sa kinikilalang mga informant, no? Apart from the medical supplies kasi na-establish naman yon, yung naman yung cash basis ng payment. Gusto ko yun ang gusto kong malaman. Dahil in aid of legislation po ito, no? Gusto nating pasukan kung anong pulisiya at sistema ang meron ng COA. Kung bakit ganitong kalaking halaga ay hindi ganong kastrikto yung pag-impose ng pulisiya para mas maganda yung maganda yung pag-implement at tunay na tao kung gagamitin man yung confidential funds, ang makakatanggap ng pera ng bayan. Opo, para maayos po yung liquidation. Congressman, just guide us para lang mas maintindihan ng mga kababayan natin ang halagang pinag-uusapan natin. Magkano pong halaga ng OVP Confidential Fund ang pinag-uusapan natin at magkano halaga po ng DepEd Confidential Fund ang pinag-uusapan? Ang kabuuan po is nasa 612.5 billion pesos yung kabuuan na halaga na pinag-uusapan po natin. Doon naman po sa OVP, ang eksakto po na na halaga doon sa OVP ay
I think I have to I have to look at my notes. Mhm. Basta ang kabuuan po ay nasa 612 all in all. At that's combination of the OVP and Okay. the Opo. Department of Education na budget. Okay, I sige have po. to go back to my notes Yes, kasi sir. Opo, gusto opo. ko maging specific kasi pera Mm. po yung pinag-uusapan po natin dito. Mahirap po talaga magsabi ng amount, no? Opo. Basta yung kabuuan na po yun. Opo. Pero kahapon nga po, lumabas po yung figure, di ba, na doon sa OVP Confidential Fund, 500 million ito at ang withdrawals nga po ay 425? Yes, tama po yun. Okay, sige. So, klaro po yun. Yung sinabi po doon, yung one day lang po, no? I think that was the question of Congressman Rod. Na in one day, nagkaroon po sila ng payment for 158 sa different sites at different locations in one day. Kaya nga po ang tanong ng aking kasamahan, si Congressman Gutierrez, paano po naging nangyari yun? Opo, Parang opo. imposible naman po na Opo, magkaroon sige po. ng ganong kasing. Opo. Congressman, kami nga din po ay nananalangin na sana po ay humarap na po dito si VP Sara para po siya mismo ho ang makapagpaliwanag kung, again, nanaisin niya. Pero hindi ho ba sa ginagawa niyong pagdinig, 2 tao napaka-importante na hindi pa rin humaharap. Itong OVP Opo. Special Disbursing Officer na si Gina Acosta at ito po namang sa tanggapan po ng DepEd na Disbursing Officer na si Edward Fajarda, di po ba? Parda. Opo, Okay. tama po yun. Sir Ted, ito po yung exact na I went back to my notes. Ito po yung eksakto ng amount, no? Doon po sa Office of the Vice President, ang kabuuang confidential funds ay 500 million. Yes. Doon po sa Department of Education is 112.5 million. Ito po yung mga na-liquidate through acknowledgement receipt lang Yes, ang pinigay. opo. Para lang ho niyo maintindihan na pinag-uusapan natin laking halaga dito at yung kahalagahan po ng liquidation para masiguro na ginamit sa tama po yung pera. Alright. So, Congressman, ganito po. Sa pakikinig po at panonood namin kahapon, di naman po sa buong pagdinig pero mukha nga po talagang may mga missing link dito para magpaliwanag kasi hanggat wala sila, maaari mag-deny yung mga nando doon at hindi makukumpleto po ang totoong kwento. Halimbawa nga po, no, doon po sa pag-withdraw sa land bank, no, ng pera, ito po'y cash na kinuha at hindi po ito special delivery kung hindi mismo pinuntahan doon sa bangko, kinuha yung cash at sinasabi dinala sa opisina po na isang cubicle na wala naman daw nakikitang vault doon. Ito po yung mga napaka-importanteng informasyon. Congressman, meron na po kayong in-issue na di ba, na order of arrest para dito kila Acosta at Fajarda? Opo, kasi simula po nung na nag-umpisa yung pandinig po natin, hindi ho sila sumipot. In fact, nagpapasalamat po tayo kay Atty. Sulaika dahil siya po ay pumunta sa ating pandinig at sinagot naman yung mga katanungan. Nagkaroon na po tayo ng 6 hearings at simula po nung inimbita natin sila, yung dalawa, si Gina Acosta, yung mga Special Disbursement Officers, at saka si Fajarda ay hanggang ngayon ay hindi ho sila pumupo. Ang dami po silang rason. Ang pinaka-recent po na binigay nila sa atin na justification, ayun nga po, kung nag-coincide din daw ho yung kanilang programa sa kanilang mga satellite offices. Yun so, kaya nga po, Opo. So, pag ho ganun na may travel order at kumbaga meron pang official na ginagawang trabaho itong si Gina Acosta, ano po ang saysay noong arrest order po ng Kamara po para sa kanya? Di ho ba, naalala ko dati, merong mga arrest order na inyong pinauubaya sa PNP, sa mga law enforcement agencies. Dito ho sa kaso po ni Binibining Gina Acosta, bakit po siya hindi po pinaaresto? Well, tinanong po natin yung nature ng travel order nga po nila, no? Kaya nga po gusto natin malaman, apart from yung exact location, we also want to find out kung paano ba ito ini-issue yung travel order kasi mukhang natatapat sa bawat schedule ng ating committee hearings. No, we do not want to interpret this as much as possible because we also give them the due the presumption of innocence. Kumbaga, we do not want to interpret this as a attempt to frustrate
the hearing by not attending din the invitation but not attending the hearing, no? So tinatanong din natin noon doon sa kanilang finance director. Pangalawa, we coordinated this, no? With the PNP. That's why we were asking kung saan locations ito to prove that they were there. Kasi kung halimbawa wala sila doon, it will only prove na they're using that reason para hindi umattend. So nagsabi naman po yung kanilang director doon sa operation na nag-cite po siya sa tatlong locations kung saan po ito magaganapin yung kanilang activities. So immediately we requested our Sergeant-at-Arms to coordinate with the PNP headquarters in these areas para ma-determine whether Gina Acosta was really there or today meron din silang activity para ma-coordinate po sa kanilang opisina at to make sure that Gina Acosta will be able to attend in the next hearing. Okay, sige po. So meaning, kumbaga gagamit na po kayo ng tulong mula sa ibang agencies para po masiguro ang pag-serve ng order of arrest laban dito kila Acosta at Fajarda? Tama po yun kasi may kapangyarihan naman po ang Kongreso para makipag-coordinate sa ating mga law enforcement agencies doon po sa mga gusto nating imbitahin at vital yung kanilang bibigyan ng impormasyon sa pandinig, lalong-lalo na po pag-investigation at inquiry. Okay, sige po. Kasi po itong pagharap ni Attorney Lopez kahapon, para po lang sa amin, po sa inyong lingkod, in fairness naman, pwede siya mag-claim na kasi sa amin iba-ibang toka ng trabaho, medyo hindi ako nakatutok dyan. Maaring tanggapin natin yon. So definitely po, ang makapagbibigay linaw kung paano po talaga na-disburse itong malaking halagang ito ay itong si Acosta at saka si Fajarda. At assuming po na siya ay inyong maaresto, at maiharap sa committee hearing, hindi pa rin po siya mauobliga ng komite, di ba? Na magsumagot kasi she might invoke or he might invoke her right or his right against self-incrimination. Well, that would be her choice, no? That would be her choice. Pero that would also a way to, at least in a way, parang that's accepting admission of guilt kung hindi ko siya magsasabi. The reason why we're inviting them is also to give them the platform to defend themselves. Paklaro po na wala pong mali sa paggasta nila or pag-implement nila o pag-disperse nila itong pondo na to. Okay. So she has that choice pero it would be to her detriment. Opo. Sige po. After all, di ho ba ang ating hangad rito ay katotohanan and eventually po accountability. When we say accountability, hindi po naman ang magpaparusa ang Committee on Good Government. Di po ba? Kasi nga kayo po in aid of legislation. At paano mo mapipilit ang isang tao na mag-testify at magsabi ng katotohanan kung ayaw niya magsabi ng katotohanan. So medyo palagay ko po naman unawaan niyo, Congressman, na sa puntong yun napakahirap po para sa Kongreso yung mga bagay na yun. Ano po? Tama po yun, but we also have other means in other ways to solicit information. That's why we have COA there. That's why we have other officials from the office. Kung makikita naman po natin, may mga corroborative evidences and information. Hindi lang ho isang tao pero maraming tao saying that this person is really in charge of the disbursement. At hindi naman po niya aminin it. I think the evidence will speak for itself. Nakikita man natin yung manner on how they were able to distribute and disburse 158 acknowledgement receipt in just one day, which is to me is very impossible. Yes, sir. Sige po. So, mabuti nga po na doon Tagalan Bank, di ba? At pag nakuha pa yung CCTV, I mean, klaro na nga po kung paano ito winidraw, sino ang nag-issue noong cheque, etc. Ang punto ho dito, sir, sa iba pong kaisipan, some legal minds are saying na kung totoo, kung talagang nanaisin ninyo sa Kongreso, na maubligang humarap si VP Sara o kaya itong mga nagtatago at ayaw humarap sa inyo para maubliga silang humarap at sumagot sa mga katanungan, talaga pong ang isa sa mga paraan dito ay una, sampahan ng kaso sa hukuman. Pangalawa ay sampahan ng impeachment o ma-impeach ang Vice Presidente
at doon paharapin sa impeachment court dahil doon iba ng usapan yun. Yan po sinasabi ng iba hong mga kaisipan po sa usaping legal kung paano mauobliga itong mga taong ito na humarap at nang magsabi po ng katotohanan dahil nga sila po ay nasa iba ng court ika nga. What do you think, Congressman? Sa akin, well, unang-una, before we go into that, we need to establish and answer these allegations of mishandling of the confidential funds. Remember po, Sir Ted, itong confidential funds ay nagsimula po ito doon sa pag-aproba ng General Appropriations Act, no? Noong 2022 and 2023. And even yung portion of the confidential funds ay continuing appropriation until up to 2024. So ito pong General Appropriations Act ay batas po ito. Meron pong kapangyarihan ang Kongreso. In fact, hindi lang po kapangyarihan, obligasyon at responsibilidad ng Kongreso na usisain yung pag-implement at pag-redisperse at pag-utilize ng mga pondong ito. That's one of the issues that we need to establish. Opo. And the way to establish that, whether there were mishandling of these funds, is primarily to hold inquiry and investigation so that if there are policies, existing policies, rules, laws, regulations that have that led to the abuse of such implementation na kulang yung stringent na pagpapatupad, ay talagang kailangan nating busisain yon para ma-renew natin, ma-amend natin, ma-strengthen pa natin yung mga polisiya before we even land to whatever courts that they are saying. Opo, Now, opo. kung korte po yan, I'm sure the Department of Justice and any other agencies are also listening and catching up with the development in the committee hearings. Opo. So that would be a separate concern by separate branch of government. Ang sa amin lang po is we have to fix how to improve Opo. the policies Yes, sir. and rules and regulations. Yes, sir. Opo. Kaya nga po, in aid of legislation and then your oversight responsibility sa paggasta po sa mga appropriated fund of the government. So, balikan ko lang po yung issue na iyon. Hindi pa po napag-uusapan ninyo kung kayo po ay magiging bukas po sa pagsagot sa katanungan na ito. Kasi si Chairman na Joel Chua nasabi na yung pong mga paunang ebidensya pa lamang lumalabas na nga po na impeachable offense ito. Dito po ngayon sa lumalantad pa na karagdagang informasyon, yung paggamit ng mga, sabihin na po natin, hindi mo na kinakailangan maging handwriting expert, di ba, Congressman, o kaya maging matalinong tao para malaman mo na mga fictitious names na ito, di ba? Saan ka naman nakakita? Tama po yan. Fernando Tempura, Carlos Miguel Uweishi, alam nyo, Chippy McDonald. So itong mga bagay na ito, ang sinasabi nga po ng iba, mukha naman talagang meron na hong pagbabasihan kung sakasakali magsasampa po ng reklamo. So ngayon po, wala pa po talaga sa usapan ninyo ang impeachment ni VP Sara sa mga panahong ito? May yung position po ni Chairman Joel Chua, kanya po yung position as one of the members of the House of Representatives. If you're asking me po, Sir Ted, kung napag-uusapan po ito formally, as what we've been hearing from the Office of the Vice President, na parang ang gusto nilang sabihin, ipaintindi sa publiko ay pinag-uusapan formally or officially. Wala pong ganun. Wala pong pag-uusap. This issue on impeachment, kung naririnig po natin from the ranks of other congressmen, ito po yung kanilang personal na interpretation. Well, I respect the interpretation of Joshua. Para kung tatanungin mo naman ako personally as one of the members, I think all avenues are possible, as how we develop this discussion develops. Lahat ng options are possible sa nakikita pa po natin. You have mentioned names na fictitious. Opo. So I think it's many options, many possible scenarios might happen after we conclude. Okay, sige. So again, going back sa inyo pong function, kayo po ay in aid of legislation at ang Committee on Good Government po ay nag-iimbestiga ng nonfeasance, malfeasance, misfeasance. So ang tanong po namin, at the end of the day, where can we impose accountability on these people responsible for this mess?
Meron naman pong recommendatory powers yung kung magiging committee report ng Okay. ating Committee on Good Government. Definitely we will hold any person accountable for such may I use your terms, no? For the mismanagement of these funds leading to malfeasance, misfeasance, no? So definitely there will going to be any recommendation. That's why gusto nating imbitahin ang bawat isa because Opo. prior to submitting the committee report, dapat po we should not leave any stone unturned para Okay. mas sound yung magiging judgment ng committee report at hindi ho tayo basta-basta lang magtuturo ng accountability na hindi natin naririnig yung bawat panig ng Opo. dapat marinig ng bawat tao na dapat Opo. umattend at masabi po niya ang kanyang testimonya. Yes, sir. So true. May pahabol lang pong tanong si Chacha before we say goodbye pansamantala po, Congressman. Oo. Okay. Yes po. Kung Adjong, kanina po no, sa usapan nyo bandang unahan ni Manong Ted, may sinasabi po kayo na of course this is in aid of legislation at tinitignan nyo kung ano ba mga pwedeng baguhin kung bakit parang naging maluwag sa pag-audit dito ang COA dito po sa confidential funds. Pero di po ba yung confidential kasi medyo may blanket authority po yan to use nga the people's money kung ano man kung saan man naisin ito ng isang ahensya. Dahil po sa nangyaring ito, sa mga lapses din na nakikita nyo ngayon, sa mga sinasubmit po na acknowledgement receipts galing po sa Office of the Vice President and even sa DepEd at nakikita natin ngayon yung naging pagkukulang nga dito ng COA. Sa ibang mga ahensya na meron ngayong confidential funds, kasama din po ba sa magiging rekomendasyon ng Kamara yun talagang hindi na masyadong pagbibigay nitong confi fund sa mga ahensya na hindi naman po kinakailangan, hindi lang dito sa OVP? Well, unang-una po, yung confidential funds, it's not intrinsically evil. May mga kailangan din po yan, tulad po sa mga security agencies natin, ito po yung tinatawag na intelligence funds. Yung naman sa mga civilian agencies po natin, yung tawag po is confidential funds. What makes it bad is how they implement that. That's why we need to go back to the very basic. Ano yung sinasabi dyan sa joint circular? Bakit pagdating doon sa purchase of information, kaiba kasi yung purchase of information. Pag sinabi mong you use the confidential funds to purchase information, regardless whether the information is useful or not, pinili mo yun . So, iba naman po yung proseso doon sa payment for reward for the information gathered. Ibig sabihin, kailangan mo ng certification of success doon sa ahensya na pinartner mo. That's why, hindi lang ho para sa akin na acknowledgement receipt lang, basta-basta ang tatanggapin ng COA. There has to be a proof of existence ng payment na yon ay tunay na tao. Opo. Dapat, apart from the acknowledgement receipt, dapat meron din silang mga identification and etc. Yun po yung titingnan natin. Now, tama po yung sinasabi nyo, if there are civilian agencies that should not have had a confidential funds, I think that's the reason why we need to go back to the process and the policies, how to implement this, because we need also to insulate other civilian agencies from ever using confidential funds na hindi naman nila kailangan from the very beginning. Okay. So, titingnan po natin kasi mukhang magkaiba po yung policies and yung regulations doon sa national agencies using confidential funds from that of the LGUs. Nakita po natin sa LGUs, magkaiba din po. So we also need to go there Opo. and then find out how these confidential funds are being used by the local government units para Opo. mas streamline po natin yung polisiya at hindi Opo. magkakaroon ng ganitong malfeasance and misfeasance. Sige po, muli kami hong tatawag, Congressman, para po alamin ang development dito po sa inyong ginagawang pagdinig. Mabuhay, sir. Salamat na marami. Maraming salamat po, Sir Ted. Maraming salamat, Chacha. Apo, thank you. Si Congressman Z. Alonto Adjong, isa po sa mga punong abala dito po sa nangyayaring hearing ngayon tungkol po sa confidential fund na ito.